What's up mga ka-angler, mga master, mga idol, mga ka-fishing. At eto na nga, welcome sa isa na namang unboxing video. At ito, excited tayo mag-unbox kasi matagal-tagal na rin natin na hindi ginagawa ito. So ayun na nga, meron tayong item dito. Siyempre, pang fishing na napanalunan. So napanalunan natin sa pa-raffle ni Joven Motas. Ayan, shoutout sa iyo, Joven. So ayun, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin. So intact pa naman siya nung dumating, and hopefully hindi bato yung laman, guys. Di ba? Kung bato to, nako, patay tayo niyan. So ayun, sa tingin ko intact naman. So ayan, buksan na natin mga ka-angler. So ayan, mega mega shoutout sa mga ka-anglers natin dyan na laging nananalo ng mga paraffle, lalong lalo na yung mga high end na fishing gears. Ayun, mega mega shoutout sa inyo. So tayo first time pa lang natin manalo ng item. So as you can see, sa shape pa lang ng box siguro may idea na kayong ano to. So ayun guys, yung ating item. So Daiwa BG SW 1000 series. Ayun na, 605 grams. So max 15 kilograms yung drag niya. Tapos per retrieve niya, isang crank ng ikot is 110 cm. So 5 bearings, 5.7 yung gear ratio. So ito yung mga mas bagong model ng Daiwa na BG. Ito ata yung latest na BG SW. So nagkaroon na rin ako ng BG, yung Daiwa BG, yung black gold. So BG is black gold, ang meaning niya, alam ko. Siyempre saltwater yung SW. Size niya to. Tapos ito yung gear niya ata, H. So ngayon meron naman tayong SW. So ayan. Uy. So ayan. Ito yung mga manual at meron siyang ano to, pang ano sa spool to, yung alam ko. Ito. Lalagay mo sa spool para hindi mag ano yung line. So ito na nga, ito yung handle niya, guys. Black gold. Ayan, so siya medyo malaki-laki to. 8,000. Ayan. Sa yung BG kasi talagang malalaking reel. Pero sa tingin ko mas maliit tong SW, mas compact. Baka kasing laki lang nito yung 5,000 series na BG yung una. Oops. Yun. At yun na nga yung laman niya. Alright. So yung unit, handle yun, at saka manual. So may kasama siyang ito yung sa ano yun, sa spool. Nilalagay sa spool. So ayun. Alright. Uish. Ayun, mas malaki pa ata yung 5,000 na Daiwa BG. Or halos parehas lang. Ayun guys. Siyempre mas mabigat nga lang yun. So ito 8,000 na yung size niya. So ayun guys, yung ating napanalunan na Daiwa BG SW. So lagyan natin itong handle. At iniisip ko na nga kung saan ko gagamitin to, guys. Siyempre paparesan natin ng spinning. So gagamitin natin to sa offshore, guys. So pang jigging natin. So parisan natin ng spinning reel, ay spinning rod. So ayun, napaka smooth. Ayan. And medyo may pigil siya konti pero smooth. Ayan. So yung spool niya, tingnan na lang natin kung ilan yung ilalagay natin. So pang ano sana to, fast jigging ko, guys. Gusto ko gamitin sa fast jigging kasi pag spinning, mas maganda gamitin sa fast. Pwede rin naman sa slow pitch pero fast jigging talaga.
Kaso wala tayong rod na ano, na spinning. So ito yung line capacity niya guys. So ito guys, sa mga hindi nakakaalam or sa mga baguhan dyan, so yung nakasulat po na digits dyan, yung numbers, ito po yung estimated na linya na kaya niyang kargain sa specific na size. So kunyari ito, kasi maraming nalilito dito at sa maraming nagtatanong sa akin. So sabi dito, pag braid yung ilalagay mo, tapos number 3, or i-disregard mo yung number 3, ang tignan mo na lang yung diameter, yung 0.20 mm. So kung yung ilalagay mo na braid line is, yung diameter niya is 0.24 mm, ang estimated na makakarga nito is 400 meters. Ayan. So pag 0.28 naman, 300 meters yung makakarga niya bago mapuno. Ayan. So ganun din sa ano, pag kunyari yung mono or ano ang ilalagay nyo, nylon. Ayan. Pag 0.33 mm naman yung kapal ng linya, so 300 meters yung possible niya makarga. So ayan po. So nagtataka naman ako, bakit pag braid is 0.28 is 300 meters, pero ito mas makapal nylon, mas parehas pa rin. Hindi dapat supposed to be mas maliit, mas manipis, mas marami. But anyway, hindi naman nagkakalayo. So basta yun po, ganun po ang pag-estimate kung ilan yung haba ng line na makakarga niya. So alam niyo na kung paano ano ang bibilhin niyo para hindi kayo mabitin. Alright, so kunyari 400 meter ang balak nyo ilagay sa 0.4 mm yung kapal na ilalagay nyo. Ayan, so bili kayo ng 400 meters, so kaya mas maabot yung 500 meters para hindi naman mabitin. So yun, so buksan lang natin saglit para yung drag niya pa. So yun, nadagdagan na naman yung gagamitin natin, sakto pa spinning. Usually kasi overhead ako yung mga gamit ko pag napapansin nyo guys, yung pang jigging natin. So ayan po. So ayan. So yun na. So meron kasi ako dito is rod na ano guys, ayan o, fast jigging, pero overhead kasi ito guys, yung Good Catch Musashi. Ayan. So nakuha ko to sa Good Catch Fishing Supply. So matagal na sa akin to, pero 2 times ko lang nagamit kasi wala nga akong reel, extra reel na overhead. Yung reel ko kasi is pang ano, slow pitch. So ang magandang reel kasi gamitin pag fast jigging, yung ano, mas mababa yung gear ratio, yung 5 ganyan or 5 and below. 4 pa nga maganda sana na gear ratio. So ito maganda to guys, sinasuggest ko lang din ito kasi yung specs nito or yung materials nito is pang ano na guys, mid range kumbaga, pero yung price nya nasa ano lang, 7 plus. So naka sick guide na rin to guys, Fuji. Ayan, tapos naka double footed hanggang doon sa dulo. Ayan. So kung nagko-consider kayo ng fast jigging rod na overhead, ito Good Catch Musashi na. So ayan, pinakita ko lang yung spinning para at least may yung rod na pang fast jigging para at least may idea kayo, para may substance naman tong unboxing natin. At ayun na, ipaparis natin dito since yung gear ratio nito is 5.7, so pwede pa rin naman sa fast jigging. Pero mas maganda pag sa ano na lang to, siguro slow pitch na rod. Kasi mataas-taas yung ano, gear ratio na. So pag fast jigging kasi mas maganda kung mas mababa yung gear ratio na, yung gear niya dapat is power gear, mas mababa, nasa 5 and below, para hindi ka mahirapan. Kasi yung motion mo kasi ng fast jigging is, di ba, mabilis nga, continuous na nag-jig ka. So kung high gear yan, mahirap, mas mabigat. Pero kung low gear or power gear ngayong gamit mo, mas magaan siya i-jig. Imagine niyo rin, kunyari nagbabike kayo, di ba? Packet kayo, di ba? Naglo-low gear kayo para hindi kayo mahirapan. So pag naka high gear kayo, tas matarik yung dinadaanan nyo, di ba? Mahirap mag-pedal. So ganun din po sa jigging. So kung fast jigging ka, dapat low gear yung gamitin mo na reel. Okay? Pag naka high gear ka naman, pang slow pitch, mas bagay sa slow pitch. So yun po. Ayan, baka naman may mag-sponsor ng spinning na pang slow pitch na lang siguro guys. Okay lang naman fast. So ayun, hanggang doon na lang muna mga ka-angler. At kita-kits tayo sa next fishing adventure natin at saka unboxing video natin. Malay nyo may makuha tayo ng rod. Alright.